Hindi pa matukoy ng National Capital Region Police Office o NCRPO kung mga sindikato nga ba ang nasa likod ng pagkawala ng ilang bata sa Metro Manila. Kabilang sa mga biktima, ang isang batang taga Parañaque na halos kalahating taon nang nawawala. Nakatutok si JP Soriano. Noong isang taon, umabot daw sa 38 kaso ng abduction ang nai-report sa pulisya mula sa Metro Manila, batay sa datos ng NCRPO. Karamihan sa mga biktima, mga bata. May mga naresolba na pero ilan pa rin ang iniimbestigahan. Ang kaso raw ng abduction sa Taguig at Quezon City, ang mga unang naitalang abduction case ngayong taon sa Metro Manila. Sa ngayon, ayon sa pulisya, wala pa raw ebidensya na kagagawan ito ng mga sindikato. Hindi siya yung being done by one group only. At random siya, no? Minsan, pinunot lang yung bata kasi nawala. Isa ang kaso ng 3 taong gulang na si Jael Flores sa mga tinututukan pa rin ng pulisya na una nang iniulat ng GMA News. October 22 noong isang taon pa nawala si Jael. Mag-6 na buwan na pero wala pa rin magandang balita tungkol sa pagkawala ni Jael. Pero isang kapitbahay na nakakita sa posibleng kidnapper ng bata. Ang akala raw ng saksing kapitbahay noon, kaanak o kasambahay ni Jael ang may buhat sa kanya. Nagawa ng artist sketch ang pinaghinalaang dumukot kay Jael. Nakita ko po kasi si Jael na buhat ng babae. Yung buhok niya hanggang dito, tas pa-wavy. Kung sino mong may hawak, sana naalagaan nila yung anak ko. Kasi wala naman kamuwang-muwang yung bata. Kaya naman pinag-iingat ng pulisya ang mga magulang kaugnay sa kanilang mga anak. Payo ng pulisya, huwag payagan ng mga anak na maglaro malayo sa kanilang lugar. Turuan ng mga anak na mga dapat gawin kapag may kumausap sa kanilang hindi kakilala at i-report sa pulisya ang sinumang kahinahinala. Gusto natin i-remind sa parents natin na yung mga anak natin dapat fully supervised talaga or ipabantayan po natin kung busy tayo. JP Soriano, nakatutok 24 oras.